Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong Facebook Live All Scripture Study Rightly Dividing. Kumusta po kayo mga kapatid? Panawin na sa mabuti po kayong kalagayan. Kinalulungkot ko po na medyo na late po tayo sapagkat kanina ay nagsimula na po tayo sa ating live na pagtalakay. Subalit napansin po namin after almost 30 minutes na hindi po pala naka-live, maaaring ang problema po ay sa internet connection po namin. Subalit hopefully tayo po ay nakabalik na at may live na nga po tayo coverage ngayon. Please comment po sa mga nakasubaybay. Okay, ang ating pong theme ngayon mga kapatid ay pinamagatang The Last Days in Prophecy. Has it begun already when the writer of Hebrews says, in these last days? Ulitin ko po, ang topic po natin or theme ay ang mga huling araw sa prophecy. Ito po ba ay nagsimula na nang sabihin ng writer ng Hebrews na in these last days? Sa mga araw, mga huling araw na ito, yan po yung ating theme. Ating pong text ay matatagpuan sa Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Kilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, katapatan, di ka po nagkulang sa pagtugon sa aming mga pangangailangan spiritually. At salamat, Panginoon, na may salita ka na iniwan sa amin. Kami pinagpala mo na at lahat ng aming mabubuting uh, kalagayan o mabubuting bagay na ipinagkaloob mo ay tinatangkilik na po namin ngayon at na-enjoy because of our position in Christ. Salamat po na bagamat marami po ang kumokontra sa katotohanan at yung sa iyong salita ay nais po namin na magpahayag at ito po ay binabatay namin sa aming pong natutunan, nasa liksik sa iyong kasulatan, hindi po nababatay sa kaalaman ng tao at sa alinmang doctrinal statement kundi sa iyong mga perfect na salita na iyong ipinreserba. Naway malulhati ka ngayong gabi sa aming pong pagtalakay, hindi po ang aming mga sarili, kundi ang iyong salita, ikaw Panginoon Kristo o aming Diyos Ama, sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So balik tanaw po tayo saglit sa nakaraang topic natin last Sunday mga kapatid. Kung maalala po ninyo, we talk about remission and forgiveness of sins. Kung ano po bang pagkakaiba. So ang salitang remissions ay iniuugnay lamang po yan sa bansang Israel, although ginamit ni Paul minsan sa Romans 3:25, subalit ito ay again may kaugnayan sa bansang Israel at ang issue dun ay remission of sins that are past. So it's not talking about sa ating kasalukuyang panahon mga kapatid. Now, kung bakit naman ginamit ang salitang remission in relation to Israel sapagkat sila po ay in a covenant relationship with God na kung saan tayo mga Gentiles ay walang ganyang kalagayan in the past. Okay? So, bagamat ang salitang remission ay nangangahulugan din ng forgiveness, pero sa Word of God, sa King James Version, remission ang ginamit. Nandyan yung mga katagang remission of sins. No? Sa Acts 2:38, say for example, in association with water baptism. So, hindi po yung ginamit sa atin dahil wala nga pong kaugnayan sa atin yan. Wala rin po tayong water baptism na kagaya sa Acts 2:38, Acts 1:4 sa ministry ni John the Baptist. Ang ginamit po ni Paul, ang word of God na ginamit is forgiveness. At kung bakit forgiveness? Dahil tayo nga po ay pinatawad ng Diyos solely by His grace, not based upon any covenant relationship na kagaya ng bansang Israel. So, nakita po natin yung pagkakaiba mga kapatid po. So, meron na po ba? Meron na po ba tayong linya? Sabi po ng asawa ko ay wala po, no? Hopefully meron po, no? Magandang gabi po sa kapatid natin diyan, si Sister Elimar Prangan, na nakasubaybay na po. So, meron na po ba? So, siguro nagkakaroon lang ng problema, mahina yung internet connection. Oh, okay. So, tuloy po natin mga kapatid, no po? Hoping na hindi po magkakaroon ng interruption. So sa pag-aaral po nitong ating theme mga kapatid, no, kung atin po bang
mapatutunayan na nagsimula na ba ang tinatawag ng last days ng isulat ng writer ng Hebrews, no? Dahil ito po ay ginagamit po na argumento ng mga ilang kapatid po natin na nagsasabing ang last days ay nagsimula na sa first century. Gaya nga po ng sa Acts 2, nagsimula na daw po ang last days nung ibuhos ang banal na Espiritu sa Acts chapter 2. Subalit kung niyo po matatandaan, mga kapatid, ano po, ang Acts chapter 2 ay hindi po fulfillment ng prophecy ni Joel sa Joel chapter 2, kundi ito po ay katuparan ng mga sinalita ng Panginoon na kanyang ipadadala tungkol sa Holy Spirit, yung comforter, no, sa pagkakataong siya ay aakyat na sa langit. So, hindi pa na ibibigay noon ang Holy Spirit sa mga mananampalatayang Hudyo sapagkat hindi pa siya nalulwalhati. Kung matatandaan po ninyo, na ipagkaloob lamang yon nung siya ay nalulwalhati na at umakyat na sa kalangitan. Tulitin ko, yun ay katuparan ng sinabi ng Panginoon, pangako niya sa mga alagad niya. Yung banal na espiritu na bumaba sa kanila, nagbigay ng kapangyarihan sa Day of Pentecost. At uulitin ko, hindi po yun katuparan ng last days ng prophecy na kagaya ng binanggit sa Joel chapter 2. So, titignan naman natin ngayon kung ito pong last days na binanggit dito sa Hebrews 2 ay totoo bang nagsimula na nang sinulat din ng Hebrews. Dahil first century din po ito, mga kapatid. Ano po? So, kung titignan nga naman natin, ang verse 2 ay para bagang sinasabi nga nito na hath in these last days, no, spoken unto us by his Son, whom hath appointed the heir of all things, by whom also he made the worlds. So, para bagang sinasabi ng writer ng Hebrews na nasa last days na sila dahil binabanggit nga niya yung in these last days, mga kapatid. Ano po? Subalit, isa pong bagay na tatandaan natin sa pagbabasa o pag-aaral ng Word of God, lalo na kung prophecy ang pinag-uusapan po, titignan natin kung yung kataga ay may nature ba ng prophecy or ito'y prophetic in nature. Ibig sabihin, ito'y isang prediction na may kaugnayan sa mangyayari sa hinaharap. So kahit na ginamit po yung mga katagang yan, ay titignan pa rin natin, sisilipin ang context, okay? At this time ay magko-concentrate tayo dito sa Book of Hebrews. Ayan. Para makita natin kung yung bang last days na yan ay nagsimula na nga sa panahong yan. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay bibigyang pansin natin ang ilang mga salita, no, mga key words, okay? At saka mga expressions, mga grupo ng salita or phrases dito sa Book of Hebrews na may kaugnayan po dito sa binabanggit ng writer na in these last days. Na tandaan natin, nasa unang bahagi po yan, na chapter 1, nagsimula kaagad siya sa mga katagang in these last days. At umabot po na hanggang ilang chapter, Hebrews chapter 13, mga kapatid. Ano po? Ito pong kanyang pagtalakay tungkol sa issue na ito. Yan. Kaya may malinaw po na explanation kung anong ibig sabihin ng writer ng Hebrews, at yan ang titignan natin. So, ang ilan sa mga expressions ay halimbawa yung salitang or word, no? Salita ay faith. Ang salitang faith ay 31 times ginamit dito sa Book of Hebrews, 24 times sa Hebrews 11 lang, ano po? Hebrews chapter 11. Ang salitang better ay 13, 13 times. Ginamit po yan sa Hebrews 1:4 na kung saan Christ is better than the angels. Hebrews 6:9, better things. Better hope sa 7:19, better testament sa 7:22, better covenant, better promises sa 8:6. Then Hebrews 10:34, better and an enduring substance. Yan ay in heaven sa kasalukuyan. Better country sa Hebrews 11:16 at better resurrection 11:40. So yan po yung mga ginamitan ng salitang better. So lahat ng yan ay mahalagang issue sa bansang Israel at ito'y may future fulfillment, mga kapatid. So ang salitang world at o kaya naman ay worlds with S, no, plural, ay 11 times na ginamit. Ayan, mga kapatid. At ang ilan dyan ay tatalakayan natin mamaya. Ang salitang testament din ay 7 times na
ginamit, mga kapatid. Okay? Then, ang salitang covenant ay 3 beses kasama ng salitang testament, no? New Testament. Yung salitang New Covenant ay 3 beses. Yung salitang mga katagang New Testament ay 1 beses sa Hebrews 19. Yung New Covenant ay sa Hebrews 8, 8 and 13. Then yung world to come na expression ay 2 beses sa Hebrews 2, 5 at 6, 5. Yung expression din na things to come ay 3 beses sa Hebrews 9, 11, 10, 1, 11, 20. Yung expression na good things to come ay 2 beses sa Hebrews 9, 11, and 10, 1. Yung expression na the end, ang katapusan, 5 beses. Makikita yan sa Hebrews 3:6, verse 14, and then 6:11, 9:26, and then 13:7. So ito pong mga katagang the end ay may malaking kaugnayan, ay kinalaman sa second coming for Jesus Christ. Dito sa Hebrews at maging sa sulat ni Paul at sa ilang mga talata sa mga kasulatan. Ayan mga kapatid. So, kung consider natin ang ilang ang kahalagahan ng ilang mga salita, no? Ba't di natin matatalakay lahat yan dahil kukulangin tayo ng oras. At ilang expressions dito po sa Book of Hebrews may kaugnayan sa binabanggit sa verse 2 ng chapter 1 na in these last days. Okay, so magsisimula po tayo sa expression na the world to come. By the way, bago natin talakayin yan, kung inyo mapapansin sa Hebrews 1:2, may binabanggit sa huling bahagi na by whom, yung whom yan ay ang Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo also, sabi niya, gayon din naman, He, yung He dyan ay God, sa verse 1, God the Father, He made the worlds. Mapapansin po ninyo yung salitang world, may S. Worlds. Okay? So, hindi lang dyan ginamit yung salitang worlds, ginamit din po yan sa chapter 11. Halimbawa, punta tayo mga kapatid. I should say chapter 12, no, kung hindi po ako nagkakamali, chapter 12. Okay, so chapter 11, chapter 11 verse 3, rather, mga kapatid, no, sorry. Through faith we understand that the worlds, notice, plural, the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So take note sa mga katagang framed by the word of God, yung worlds, hindi lang isang world yan. And then sa chapter 1 kanina ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay He made the worlds. Yan po ang sinasabi kanina sa chapter 1, mga kapatid. So balikan po natin yung ating pong theme, yung ating pong topic. And may kaugnayan po. So, balik na po tayo sa expression na world to come. Isa yan doon sa mga tinatawag na worlds na ginawa ng Diyos. Okay? Meron tayong ginawang pagtalakay tungkol dyan sa different worlds na tinalakay sa Word of God, sa King James Version. So, wala na po tayong time para talakayin at balikan lahat yan. So, focus tayo dito sa Hebrews world to come, sa Hebrews chapter 2, beginning from verse 5. For unto the angels hath he not put in subjection, yung he dyan ay referring to God the Father, the world to come whereof we speak. So notice, nandyan po yung mga katagang the world to come. So ito'y looking forward sa future. Okay? Ito'y hindi pa nangyayari dahil ayon sa writer ng Hebrews, world to come, darating pa lang. Ano po? Whereof we speak. Pero yan ay sinasalita na nila. But one in a certain place, verse 6, testified, saying, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels, thou crownedst him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Last verse po natin is verse 9. So ito pong men dito na binabanggit sa verse
verse 6 ay may kaugnayan po o tinutukoy po si Adam. Dahil sa mga sumunod na verse ay sabi ng verse 7, thou crownest him. Pinutungan mo siya, ang tao, which is referring to Adam, with glory and honor, and did set him over the works of thy hands. Nilagay mo siya over the work of thy hands. Ano yung nangyari kay Adam? So Genesis chapter 1 verse 28. Yung binigyan siya ng dominion over the creation, or over every creature. Okay? So, may application po yan. First application kay Adam. Then, sa verse 8, thou hast put all things in subjection under him. No? Yung under his feet, no? I should say. Yung creation nga, no? Referring to Adam. For in that he put it all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. Pero notice, sa huling bahagi ng verse 8, but now we see not yet all things put under him. So dito may tinutukoy na o may ibig ipakahulugan na application. Okay, itong lahat ng bagay ay naipailalim sa ilalim niya. Kung papansinin po ninyo mga kapatid sa verse 7, ang men dito ay thou madest him a little lower than the angels, referring to Adam, but that expression is also applied to our Lord Jesus Christ. Dahil sa verse 9, but we see Jesus, ano, who was made a little lower than the angels. So hindi lang kay Adam may application to, kundi maging sa Panginoong Kristo. So may prophetic fulfillment, may prophecy tungkol sa Panginoong Kristo na ginawang made a little lower than the angels sa kanyang pagiging tao, nung siya naging tao sa kanyang first coming. For the suffering of death, ang dahilan naman kung bakit siya ginawang a little lower than the angels ay para sa suffering of death. Hindi po siya makararanas kasi ng suffering kung hindi siya gagawing tao na little lower than the angels. Pero, of course, may exaltation, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. So, ang writer ng Hebrews ay looking forward to a future times, a world to come na kung saan the Lord Jesus Christ will be actually seen. Makikita siya actually na lahat ng bagay, yung in heaven and in earth, yung heavenly government at earthly government, actually makikita natin na napailalim na siya. Walang tanong, hindi ba talaga naipailalim na yan? Hindi ba naipailalim na yan sa paanan ng Panginoong Kristo? Yes, totoo. Na meron na pong pangyayari na kung saan nagdeklara ang Diyos ng lahat ng bagay ay naipailalim na sa ilalim ng paanan ng Panginoong Kristo. Pero yun ay may malaking kaugnayan sa kanyang kamatayan sa krus. Okay? Kung matatandaan po natin, no? Meron po yan sa Colossians 1:16, yung all things dyan ay mga gobyerno sa langit at sa lupa na kung saan na-reconcile o napanumbalik sa Diyos. At kailangan i-reconcile sapagkat batid natin na si Satan ay nagkaroon ng control sa dalawang lugar na ito. Ang gobyerno niya ngayon ay nasa high places sa kasalukuyan. At dito rin sa lupa, siyang God of this world. Pero napanumbalik na ng Diyos yan sa kanyang poder nung ang Panginoong Kristo ay mamatay. Yun ay isang sikreto na inilihim niya. Hindi alam ni Satan na sa pamamagitan pala ng sakripisyo ng kanyang anak, hindi lang sa kaligtasan ng mga tao, pati lahat ng bagay na yung panunumbalik sa kanya. Okay, sinikreto niya yon upang hindi mahadlangan. No? Yung kanyang plano, yung purpose na yon na panumbalikin ng lahat ng bagay, hindi iniisip ni Satan na mangyayari yun. Pero inilihim ng Diyos ang isang bagay upang sa ganon mapanumbalik yun. At yun nga yung sikreto, yung kahulugan ng kamatayan ng Panginoon Kristo. So by the death of our Lord Jesus Christ, by the virtue of the death of our Lord Jesus Christ, the sacrificial work of the cross of Christ, all things were reconciled to God, back to Him positionally sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So positionally, lahat ng bagay ay nasa ilalim na ng paanan ng Panginoon Kristo. All powers given unto me in heaven and in earth. Nasa Matthew 28 yan. Totoo po yan mga kapatid. Mismo si Paul, binanggit po niya yan sa Ephesians chapter 1 na all things are put under our Lord Jesus Christ. At of course, in view of the fact na siya ay namatay, okay, at pagkatapos ng kanyang kamatayan, nilibing at muling nabuhay, umakyat, nagtagumpay.
yung purpose ng Diyos na pamanumbalik ang lahat ng bagay. Pero sa Hebrews, dito sinasabi ng Hebrews, bagamat na ibigay ng lahat ng bagay, nailagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng paanan ng Panginoon, sabi ng, uulitin ko sa verse 8, but now we see not yet, hindi pa natin nakikita lahat ng bagay put under Him dahil ang actual na pagkakataon o yung fulfillment po niya na actual na makikita natin ang Panginoon sa Kristo ang may kontrol ng lahat ng bagay, ikilalanin na siya na King of Kings, Lord of Lords, lahat ay luluhod sa Kanya at sasamba, ay sa world to come, sa Kanyang coming dito sa lupa upang itatag ang matagal ng pangakong kaharian sa Israel dito sa lupa. Yung kingdom of heaven is at hand. Okay? So sana nakikita po natin yung punto mga kapatid. Another verse na ginamit dyan sa Hebrews 6 ay dito sa Hebrews ay 6, 5, and 6. Nakikita natin dito sa verse 5 ang expression again, the world to come. And have tasted the good word of God and the powers of, notice, the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. So notice dito sa verse 5 na nandyan yung mga katagang the world to come. Ang tinutukoy dito na nakatikim ng good word of God ay ang bansang Israel. Way back dun sa Matthew, Mark, Luke, and John, na kung saan mismo ang Panginoon Kristo gumawa ng maraming kababalaghan. Nagpakain ng libo-libo, nagpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, nagpalayas ng mga diablo, bumuhay ng patay, yung mga kitongin na linis, yung mga lumpo na kalakad. Yun ay may mga credential patunay na siya ang Messiah, Son of God, ang promised King sa Israel. Natikman nila ang good word of God dahil nag-preach si John the Baptist, ang Panginoon, ang 12 apostles, ang ilang mga members ng little flock. May kalakip na kapangyarihan, mga kapatid. Okay? If they shall fall away. Ang Israel po ang issue ng falling away dito. Pagaya ng 2 Thessalonians 2. To renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. So, ang problema dito mga kapatid, pagkatapos na matikman ng Israel ang good word of God, yung powers of the world to come, nireject pa rin nila ang Panginoon sa Kristo. Di pa rin nila tinanggap na yung Jesus na nagpakita sa kanila na kanilang ipinako at sila yung guilty of murder ay yun yung promised Messiah, Son of God, Savior, Redeemer, Deliverer sa bansa Israel. Wala nang ibang alay pa. Okay? So again, so world to come, muli matitikman, ipakikita ng Diyos yung kapangyarihan by the coming of our Lord Jesus Christ. May powers again to be seen by the through our Lord Jesus Christ at His appearing, sa kanyang glorious appearing. Okay? Now, maliban diyan sa expression the world to come. Now, take note, world to come. Future po yan. Dito po sa Hebrews din ay highlighted din po dito yung bagong tipan, yung new covenant. Okay, bakit po tinawag na new? Sapagkat may old. At sino po ang may covenant na old? Siyempre, bansang Israel. Hindi po yan na body of Christ. Hindi po isyong body of Christ dito. So, dito po sa Hebrews ay tinatalakay new covenant dahil darating ang panahon sa world to come na itong new covenant na ito ay matutupad, mga kapatid. Tingnan po natin, Hebrews chapter 8, verse 6, but now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator. Ang tinutukoy dito ang Panginoong Kristo, siya yung mediator ng a better covenant, mas mabuting covenant. Kung kukumpara sa old covenant, yung law of Moses, covenant po yun, which was established. Ito pong better covenant na new covenant ay establish, okay, itinatag upon better promises. Sapagkat sa new covenant kung saan hindi po pwedeng ihiwala yung death of Christ, yung blood of Christ, yung kanyang sakripisyo, ay meron talaga mga better promises. May eternal salvation, may eternal redemption, may forgiveness, sa bansang Israel. May
meron pong eternal inheritance. Yan. Kung hindi po dahil dito sa New Testament hindi po may sasakatuparan yung kingdom na itatatag sa lupa, yung coming of Christ. Kung wala po yung death of Christ. Okay? Na yung shedding of blood, ano po, yung death, yung blood of our Lord Jesus Christ, hindi po magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi po may sasakatuparan yung promises, better promises ng new covenant. So may malaking kaugnayan yung new covenant sa death of our Lord Jesus Christ. Kaya may tinatawag na blood of the new covenant or blood of the New Testament. Okay. So Hebrews chapter 7 verse 22, but by so much was Jesus made a surety of a better testament. So may better covenant, better testament. Synonymous po ang salitang covenant at testament dito po sa context na ito. Sa Hebrews 8 na po tayo, balik ulit tayo sa verse 8, for finding fault with them, with Israel, he saith, sabi ng Diyos, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant, way back sa Jeremiah 31. Ito po yung unang pinagbanggitan nito. I will make a covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So exclusively, hindi po kasamang Gentiles dito. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Ito po yung sa panahon ni Moses, ano po? Because they continued not in my covenant, totoo naman, hindi sila nagpatuloy dun sa agreement na yun, sa mga provisions ng law na ibinigay kay Moses. And I regarded them not, saith the Lord, for this is the covenant that I will make. Pero gayon pa man, mayroong bagong covenant na gagawin ng Diyos, I will make. Again, with the house of Israel, after those days. Take note din sa mga katagang, after those days. Yung gagawing mga covenant is after those days. Saith the Lord, I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and will be to them a God, they shall be to me a people. And they shall not teach everyone his neighbor and everyone his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins, and their iniquities will I remember no more. That he saith, a new covenant, he hath made the first old, yung binigay kay Moses, yung law, ginawa na pong old yun. Now that which decayeth, nagdecay na po yan, waxeth old, tumanda na, is ready to vanish away. Ready na yun, pero wala pa naman yung new covenant. Pagdating ng new covenant, it will be totally vanish away. Ready pa lang siya. Okay? Pagka nagsimula na, dumating na yung fulfillment, umiiral na yung new covenant, mga kapatid, magbo-vanish away na po yung old. Pero kailan po yan mangyayari? Okay? Sa world to come. Na kung saan yung mga katagang in these last days, pagamat ginamit na in these last days, yung in these last days ay may konteksto ng world to come. Pagpatuloy pa natin. Hebrews chapter 10, verse 16 and 7. This is the new covenant. This is the covenant, I should say, that I will make with them, with Israel, after those days. Nandiyan na naman po yung expression after those days. Saith the Lord, I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them, and in their sins and iniquities will I remember no more. Hindi pa po yan nangyayari ngayon sa bansang Israel. Again, that will be in the future. Meron din pong cross-references yan, maliban sa Jeremiah 31:31, at sa mga following verses, meron din po yan sa Ezekiel chapter 36:23 and the following verses. Okay, so dito sa book of Hebrews, no, in view sa last days na binabanggit, in these last days, kapag dumating na po yun at nagsimulan, at yun ay saklaw ng world to come, o kaya naman ay ang in these last days ay mas mauuna, no, dahil yung in these last days ay saklaw po yung prophecy ni Joel chapter 2, at yung coming of our Lord Jesus Christ. So even before the actual appearing of Christ, ay magsisimula na po yung last days. Okay, yung pouring out of the Spirit of God. So
Yun po yung scope ng last days. Pwedeng saklawin po niyan ang 70th week. At idadagdag po natin yung sinabi rin ni Paul sa 2 Timothy chapter 3. Pero hindi pa po yan ang topic natin ngayon. It will be a topic sometime. Ako. Now, ipagpatuloy po natin. Hebrews 9:28. Ito may kaugnayan naman sa appearing and coming of our Lord Jesus Christ. I believe na ang appearing at coming ay pareho lang yan. Sa pagdating sa pagparito ng Panginoon. Sa pagparito ng Panginoon siya ay mag-a-appear. Gaya ng aking binanggit, may appearing na hindi naman coming, pero kapag dumating ang Panginoon, tiyak na may appearing. Okay, so Hebrews 9:28, so Christ was once offered to bear the sins of many. Ito po ay tungkol sa kanyang unang pagparito. Ano po? Yung once offered to bear the sins of many, nangyari na. And unto them that look for Him, shall He appear, notice, siya ay magpapahayag, magpapakita the second time. So meron second appearing, may first appearing, siya ay namatay, siya ay naging tao at namatay, makyat sa langit, pero may second appearing without sin unto salvation. So coming of Christ yan. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling ourselves together as the mother of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Dahil yung day approaching, yung araw na papalapit na yan ay sa scriptures marami yan. Yung expression na day of the Lord, day of Christ, day of the Lord Jesus, the day of our Lord Jesus Christ. Ano po? Yun. The day of His coming, nasa Malaki po yan. 3. Verse 2, hindi po nagkakamali. Then sa verse 30, the same chapter, for we know him that hath said, vengeance belongeth unto me, and I will recompense, saith the Lord, and again the Lord shall judge his people. Verse 31, Hebrews 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. 37, for yet a little while, and he that shall come will come. So, sino yung tinutukoy dyan? Ang Panginoon sa Kristo. Ulitin ko, he that shall come, siya na darating ay darating. And will not tarry. Ibig sabihin ng tarry is, will not tarry is not delay, not to delay. To put off going or coming, to defer. Siyak yun na mangyayari, no? Well, pag dumating na po, nagsimula na po yung mga binabanggit dito sa Hebrews na last days, yung mga detalye, maging sa ibang bahagi ng kasulatan tungkol sa mga events na mauuna bago yung actual coming of Christ. Ano po? Ay tiyak, darating siya at hindi na madedelay yun. So, hindi po ako naniniwala sa imminent coming of Christ na darating siya anytime. Hindi po. Yung pong expression na thief in the night ay totoong ginamit po yan, pero we have to understand na mangyayari po yung darating siya sa thief in the night pagkatapos po ng mga event. Yung order of events. Marami po yan sa kasulatan. Yung day and hour, yun po yung darating siya sa thief. Pero yung mga nakakaalam ng prophecy at nakakaintindi, hindi po sila ma-overcome as na parang isang magnanakaw. Or overtaken, I should say. The word is overtaken. Hindi po sila ma-overtaken ng coming na yun as a thief. Dahil alam nila yung detalye ng coming. Magbabantay sila at siya. Alam nila yung pagparito ng Panginoon. Pero sa mga ungodly at unbelievers na hindi nakakaalam, walang kabatiran sa kasulatan, masyasyak po sila. At hindi masusurprise po sila dahil wala nga sila alam. Dahil ignorant sila sa Word of God. So again, dito sa mga verses na ito, dito sa binasa natin sa verse 30, may vengeance, may paghihiganti na gagawin. Panginoon ay maniningil, pababayad sa mga magbabayad din ang mga gagantihan niya, ang mga gumawa ng pang-aapi sa mga mananampalataya. Of course, sa bansang Israel. At maging sa ating mga members ng Body of Christ. Okay? At sabi din ng verse 30, the Lord shall judge His people. Actually, may mga verses po in the, po itong mga binanggit na ito sa Old Testament. Pero wala na po tayong para balikan yung mga references na yan. But still again, ang writer of Hebrews malinaw na tumutukoy po o tumatalakay ng coming of our Lord Jesus Christ. Okay? Yung kanyang pagparito upang humatol at of course humatol sa mga unbelievers, no, sa bansang Israel at glorification, lalatiin naman ang mga mananampalataya. Okay, kung mapapansin nyo kanina, isa sa mga key word natin is better, may better resurrection na binabanggit sa Hebrews chapter 11. So,
Yan ay mangyayari before the millennial kingdom. Bago yung paghahari ng Panginoon Kristo, may resurrection na mangyayari sa bansang Israel. Okay? Now, dito po sa coming ng Panginoon Kristo ay associated din po itong expression na till He make His enemies His footstool. At ginamit po yan sa Hebrews chapter 10 verse 12 and 13. But this man, referring to our Lord Jesus Christ, after He had offered one sacrifice for sins, first coming, nangyari na po. Okay? Forever sat down, siya po ay walang hanggang umupo, on the right hand of God. So, sa kasalukuyan ng Panginoon Kristo ay nasa right hand of God. A seat of power yan, no? In the heavenly places. From henceforth expecting, mula ngayon, expecting His enemies, till His enemies be made His footstool. So, kailan ba na ang mga kaaway ng Panginoong Kristo ay magiging footstool niya? Okay? Ito'y expression na kung saan He will come to defeat all His enemies at mapapailalim sa kanyang rule and authority, whether they like it or not, sapagkat dadaigin niya sila. The Lord will defeat them by making war with them. Okay? So, itong gagawin niyang footstool ang kanyang mga kaaway ay sa kanyang coming. Okay? So again, itong expression na ito till his enemies be made his footstool ay prophetic sa pagdating ng Panginoon Kristo. Okay? World to come. Ayan, mga kapatid. Okay. Now, let's move to another verse. Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So, itong mga writer, itong mga believers, mga kapatid, no, na sinusulatan ng writer ng Hebrews, mga Hudyo sa bansang Israel ay sinabihan po sila na looking unto Jesus. Kaya they have to go back, look backward sa ginawa ng Panginoon sa krus, sa kanyang sakripisyo para sa kaligtasan. Then also, of course, they will keep looking unto our Lord Jesus Christ dahil siya yung finisher, hindi siya yung author and finisher of our faith in relation to Hebrew people. Okay? So, verse 22 ng the same chapter, Hebrews 12, but ye are come. Sabi ng writer sa mga mananampalatayang Hudyo, ye are come unto Mount Zion. And I believe itong Mount Zion ito is ang reference dito is heaven. So, they have, at that time, tinuturo na sila na meron na rin silang position o nandoon na sila the same time spiritually sa Mount Zion. We are come unto Mount Zion, unto the city of the living God. Saan po ba yan? The heavenly Jerusalem. Hindi po yan yung earthly Jerusalem dito sa lupa. And saan na rin po sila? To an innumerable company of angels. So saan po ito? Lugar, ang location? Sa heaven po ito. To, mapapansin po ninyo dyan yung mga katagang unto at saka to, kung saan sila pumaroon. To the general assembly and church of the firstborn. Nasaan po ito mga ito? Which are written in heaven. To God, the judge of all. Then sabi niya, and to the spirits of just men made perfect. So, may mga kasama silang mga Old Testament saints na na-save, ano? At sa kasalukuyan ay nasa Mount Zion, sa heavenly Jerusalem, in the heavenly places. And to Jesus, of course, they come to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not, who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Then notice din sa verse 26, whose voice then shook the earth. But now he hath promised, saying, may pangako ang Panginoon. Okay, sabi niya, yet once more, okay, once more, minsan pa, but also heaven. Okay? Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Hindi lang si shake po ang heaven, ang earth, kundi ang heaven din, no? Na-miss ko po yung another expression sa verse. Verse 27, and this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken.
So, sa coming ng Panginoon kasi bago yung coming, actual coming niya, may mga may mangyayaring pagdilim ng araw, ng buwan, ng mga stars, mahuhulog mula sa langit. So, may mga bagay na masishaken at matatanggal. Okay? Things that are made, the removing of those things that are shaken as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. 28. Wherefore we receiving a kingdom. So sa yung pagtanggap po ng kingdom ay of course sa coming of Christ. Yung kingdom na yan ay which cannot be moved. So ang Israel sa kasaysayan ay may mga haring papalit-palit. At yung kingdom nila ay hindi po nanatili. It was ransacked, or it was besieged. Ito'y sinakop ng kanilang mga kaaway. Natinag yung mga kaharian na yun dahil mga tao ang ordinaryong tao, at saka under the law covenant ay hindi sila nakasunod sa mga utos ng Diyos na kung saan may blessing kung sumusunod. Pero sa provision ng new covenant, kasama dyan yung kingdom which cannot be moved sa coming of our Lord Jesus Christ. Okay? Again, in view pa rin ang coming of our Lord Jesus Christ dito. So sabi niya, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. May judgment kasi na parating. Yun yung tono ng pananalita. Okay, maliban dyan, punta po tayo sa Hebrews 11:16, no? Dahil naubusan po tayo ng oras. But now they desire a better country. So again, this speaks of the believing Jews. Okay? Hebrews. Meron silang dinidesire itong mga tinatawag na clouds of witnesses. Okay, dito sa Hebrews, o tinatawag po sa ilan na heroes of faith sa Hebrews 11. Ang kanilang dinidesire o ninanasa ay a better country. Hindi po yung country ngayon na existing dito sa lupa na Israel, or yung tinatawag na Jerusalem. Meron pong heavenly Jerusalem, a better country, a better city. Tuloy po natin. But now they desire a better country that is unheavenly. So heavenly, hindi po earthly, nakagaya ng Jerusalem dito sa lupa. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He had prepared for them, naghanda ang Diyos sa kanila, ng city. Hebrews 11:10. For He looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Okay? So, ang tinutukoy dito mga kapatid ay si Abraham sa verse 8 ng Hebrews. Yan. Then, binanggit din po si Isaac at saka si Jacob sa verse 9. So for he looked a city which had foundations and whose builder and maker is God. So, ano po yung city na yun? Yun po yung heavenly. Okay? Ang gumawa mismo ay ang Diyos. So, chapter 12, verse 22, but ye are come unto Mount Zion, binasa natin kanina, and unto the city, kaninong city, of the living God. Saan po yun? The heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Makikita na ba natin ngayon yan dito sa lupa? Revelation 21 verse 1 and 2. And I saw a new heaven and new earth. Sa vision po ni John, which is prophecy, looking forward to a future time, sa world to come. I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth will pass away. Kung kasalukuyang kinalalagyan po natin ngayon, tinitirhan, it will pass away, itong first earth na ito. There was no more sea. Verse 2, and I, John, saw the holy city. Yun yung binabanggit sa Hebrews kanina. Better country, a better city, whose builder and maker of God, na nasa heaven sa kasalukuyan. Pero bababa, the holy city, New Jerusalem, coming down from God, notice, out of heaven, made in heaven. Made by God, builder and maker is God, and made in heaven. Prepared as a bride, adored for her husband. So, ito pong New Jerusalem na ito, bababa after the 1,000-year reign of Christ, after the millennial kingdom. Okay? Yan po ang tinutukoy. So, ang world to come ay even looking forward, no, extending hanggang doon sa after 1,000 years. So,
Mangyayari muna yung mga binabanggit na events of prophecy sa last days. Then, yung coming of Christ, mag-extend hanggang sa 1,000 years, nasaklaw pa rin ang last days ayon sa prophecy. At hanggang sa finally, bababa na po yung New Jerusalem. Eternity na po. No? Walang hanggan na po ang kasunod nun. At maaaring iugnay natin yan sa sinasabi ni Paul na dispensation of the fullness of times na binanggit niya sa Ephesians chapter 1, verse 10. So kung babalikan po natin yung text natin mga kapatid, yung in these last days, ay mga pangyayari na mangyayari pagkatapos ng sinasabi ng writer na after those days, papasok yung new covenant. Okay? Sa Hebrews 8. So, may mauunang mga araw na sinabi nga after those days, and then isa sa katuparan yung new covenant. Okay, kung saan ay saklaw pa rin ng in these last days sa konteksto ng Hebrews. I don't believe na ito po tumutukoy sa panahon ng first century, kundi ito po tumutukoy sa isang future na pangyayari, world to come, na may kaugnayan sa pagparito ng Panginoon. May mga pangyayari bago yung pagparito, yung actual na pagparito, yung establishment ng kingdom. Nandito na siya na kung saan lahat ng bagay mapapailalim sa ilalim ng kanyang paanan. And then, it even looks forward to a future time na kung saan bababa yung city na yon, heavenly Jerusalem, out of heaven. And then, eternity. Magsisimula na po kapon. So, yan po ang tinutukoy ng writer ng Hebrews na in these last days. Ito po isang prophecy na mangyayari in the world to come. Okay? So, kung ikaw kaibigan kapatid ay hindi pa tsak sa iyong kaligtasan, hindi pa huli ang lahat. Kung sa tingin mo at paniniwala mo ay kailangan mo ng relihiyon, kailangan mo ng isang organization, affiliation, or membership, kinalulungkot kong sabihin, hindi ka matutulungan yan, hindi ka maililigtas yan. Kahit na aniban po natin ang lahat ng sikat, matatag na relihiyon, kilalang relihiyon sa mundo o sa Pilipinas, di po tayo maliligtas. Dahil ang tagapagligtas, manunubos, ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Siya'y pumarito na at sa kanyang unang pagparito, binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. He came to this world to save sinners, sabi ni Paul sa 1 Timothy 1:15. He came to die for you and for me. Christ gave His life. Mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, Ephesians 1:7, Colossians 1:14. At yung sakripisyo ng Panginoon, alay para sa atin, ay kinatuwa ng Diyos. So yun ay tinatawag na propitiation, satisfying sacrifice. Romans 3:25, na-satisfy ang Diyos. Na fully satisfy ang Diyos dun sa alay ng kanyang anak para sa at para sa akin. Kaya kung sasampalataya ka, lahat ng kasalanan mo mapatawad, mababayaran, matutubos, at hindi ka na magdaranas ng galit at puot ng Diyos, ng parusa ng Diyos laban sa kasalanan. Kundi bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. At siyak na destiny in the heavenly places. Siyak na pagkakaroon ng bagong katawan kung saan may enjoy mo yung eternity with our Lord Jesus Christ. So kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, maging matapat ka sa kanyang salita, tuloy kang mag-aaral, tugising sa liksikin ng mga kasulatan, tindigan sa pamuhay kahit na ano mangyari, ano man ang maging kapalit sa buhay nito. Yun po yung aking paalala, encouragement sa inyo mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay, pakikipag-aral at pagpe-pray. Let's continue to pray for each other. May tanyag ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ibahagi natin sa mga tao hindi paligtas, mga kaibigan, kakilala man o hindi. Kamag-anak, huwag natin ikahiya. Dahil kaligtasan. Sa ebanghelyo ang kapangyarihan ng kaligtasan. Kahit mapahiya tayo, huwag natin dapat ikahiya ang Panginoon sa Kristo. Huwag natin ikatakot na ibahagi sa dahil kailangan ng mundo, kailangan ng mga tao ang kaligtasan. Walang ibang kaligtasan, kundi ang Panginoon sa Kristo. Ang kanyang ginawa sa krus. Nasa kanya ang kaligtasan. Pakiusapan natin ng mga tao, ipaliwanag sa kanila ang sumampalataya at pagtiwala sa Panginoon sa Kristo. Hindi sa kanilang religion, hindi sa kanilang organization, o sa kanilang mga leaders. Sa Panginoon sa Kristo.
Maraming salamat at bago po tayo magbukas na po isang dito manalangin. Salamat po Diyos sa inyong katapatan, kabutihan sa inyong mga salita. Salamat na meron po kaming sinasandigan at pinagkakatiwalaan. Hindi po ang aming sarili, hindi po ang karunungan ng tao, kundi ang inyong salita lamang. Ikaw pong nawang malalhati sa inyo pong walang pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Nais ko lang pong basahin ng Hebrews 13:25, grace be with you all. Amen. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.